Mas mababa ang naitalang labor force participation ng mga kababaihan kumpara sa kalalakihan ayon sa Commission on Population Development. Kaugnay nito, target daw ng pamahalaan na patatagin pa ang bilang ng mga babae sa lakas paggawa ng bansa. Si Cresalyn Catarong magbabalita. Ang lakas paggawa o labor force sa bansa ay binubuo ng mga taong nasa tamang edad para magtrabaho ng may kaalaman at kakayahang makapag-ambag sa paggawa ng mga produkto at serbisyo. Ito'y napakahalagang puwersang nagsusulong ng kaunlaran ng bansa. Ang mga manggagawang Pilipino ang lakas na nag-aangat sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa isang televised briefing, sinabi ni Commission on Population Development spokesperson Maylene Mirasol Kiray na bagamat mataas ang educational rate ng mga kababaihan, ay mas mababa naman ang labor force participation nito kumpara sa mga kalalakihan. Ang antas ng labor force ng mga kababaihan ay nasa 51%. Mas mababa kaysa kalalakihan na nasa 75%. Makikita po natin na kahit mas mataas yung educational rate ng ating mga kababaihan, yung kanilang participation sa economic area or sector, mas mababa po. Maaari po sir na maaaring nanganak pala sila kaya hindi na nag-participate economically. No? Maaaring ganon. Anecdotal data or qualitative data can say that. No? At syempre po yung mga available jobs din favors men din qualitatively no? Sa data natin. Kasabay ng pagdiriwang ngayon ng sambayan ng Pilipino sa National Women's Month, tiniyak ng National Economic and Development Authority o NEDA na kanilang palalakasin ang papel ng mga babae sa labor force ng bansa. Target ng pamahalaan na patatagin ang bilang ng mga babae sa labor force ng bansa mula 51.7% noong 2023 sa 52 hanggang 54% sa 2028. Samantala, inihayag naman ni Kiray na mataas ang working age population ng Pilipinas. Yung 15 to 64, 63.6% ng population. So, meron po tayong opportunity. Ang tanong lang, ang working age po ba ay educated, healthy, employed, and empowered para po masuportahan yung mga dependent population, yung mga bata at matanda. So, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresalyn Catarong, SMNI News.